Mga kababayan, ang pinakamahirap po, mga boss chipamo sir, ay nilagdaan, pinayagan ng Pangulo yung paglabas ng mga BIR box. Ano po? At ang mamamayang Pilipino daw po, mga kababayan, mga boss chipamo sir, tingnan nyo, 58% of mga Filipinos, 58% of Filipinos favor disclosure of Vice President Sara Duterte's tax record at impeachment trial. Ibig sabihin po, nakararami ng mga Pilipino o majority ng mamamayang Pilipino ay pabor doon sa paglalabas ng mga tax record ng Vice Presidente. Kung maalala nyo po, mga kababayan, si dating Senadora Leila de Lima, na ngayon po ay Congresswoman Leila de Lima, may pakikipag-usap po doon sa Kongreso sa AMLAC. Iniisa-isa po nila yung mga transaksyon ng Vice Presidente, iniisa-isa po nila yung mga transaksyon na nasa hawak po ni Leila de Lima kung tugma doon sa transaksyon sa AMLAC. 18 po approve. Ibig sabihin, 18 po mga kababayan ay totoo. 18 out of 18 ho. Ibig sabihin, walang mali po mga boss chipamo sir. Ngayon, ganito lang naman kasimple ho yan mga bossing eh. Kung ikaw ay walang tinatago, go ka lang. Di ba? Kung ikaw sa alam mo, sa sarili mo na wala kang mga naging illegal na mga transaksyon, go lang. Pero kapag ka alam mo, madami ang mabubuko. Madami ang malalaman sa iyo na hindi dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Diyan ka kukontra. Di ba? At yan nga po mga kababayan, yung iniiyakan po ng mga DDS ngayon. Kinokontra nila yung paglalabas ng mga BIR taxes o yung mga BIR box ng Vice Presidente kasi wala na sila ipagtatanggol kapag ka nadiinan ho yan. Di ba? Ang hirap maging DDS mga kababayan. Bakit? Tiruin mo. Yung paglalabas para sa katotohanan, kukontrahin mo pa. No, para lang maipagtanggol at para lang hindi ma-impeach yung iniidolo nila na si Sara Duterte na ating Vice Presidente. 'Di ba? Sabi ni Rex Benemerito, 5,000 lang pala ang buhay ng kalaban. Nagsasalita siya bago mag-isip. Isipin mo 'yon. Nauuna yung salita. Bago sabihin, no? Kapag yung mga live interview, yung mga dapat una ang utak bago ilabas sa bibig. Ganun ho, mga kababayan. No? Kagaya na lang isa sa example po nung dapat una ang utak bago bibig ay eto pong 18 marites po, mga kababayan, na ngayon po ay humaharap sa patong-patong na kaso. Di ba? Pati po yung kanilang promotor, pati po yung kanilang pasimuno dyan, mga boss chipamo sir, ay nakasuhan na din po. No, nagbayad na nga ng bill eh. Cyber libel din. Ito din pong 18 marites, mga kababayan, sabi ng DOJ, file multiple counts of cyber libel, perjury versus 18 former soldiers and lawyer, no? And their lawyer na si Baligod. Sa madaling salita po, mga kababayan, lahat ng mga pinagsasasabi nito, pinapaniwalaan ni Robin Padilla na hero ang tawag ni Robin Padilla ay puro kasinungalingan lang po ang sinasabi. Tingin ko po, yung sinasabi ng ombudsman na pagkakaso kay Congressman Martin Romualdez, mga kababayan, tingin ko mababasura lang din ho iyon, mga bossing. Bakit po? Kasi ang testigo nila doon ay etong 18 marites eh. No? Tapos ang problema pa ng 18 marites yung affidavit nila hindi as one. Kukunin ang gagawin ng kung di ako nagkakamali, ombudsman o DOJ, isa-isa na sila. Isa-isang magsasalaysay. Dehins edewo po yung sama-sama na ipinipilit ni Lebig Baligod. Bakit po ipinipilit 'yon? Kasi kapag kasama-sama, makokontra agad nila yung kasama nila.
At saka si Levy Baligod lang, si Levy Baligod ang magsasalita ho doon, mga kababayan. Ano? Hindi kagaya ng pag-isa-isa, ay yari yan. Diyan na po magkakarambola yung mga yan. No? Malilito na po yung mga yan. Tingin ko nga yung iba sa kanila, doon sa 18 Marites, mga bossing, tingin ko, ano yun eh, ang naipangako doon, tatayo lang sa likod ni Baligod eh. Tapos meron ng matatanggap na pera eh. Kaya lang, yung pera na natanggap o matatanggap nila na sinasabi, di umanong 5 milyon, naku, kulang pa ho yun, mga kababayan. Kulang na kulang po doon sa mga kakaharapin nilang danyos kapag ka sila ay natalo sa kaso, mga bossing. Sabi ni Sir Russell Pelobello, dapat si Paderya, sino yun? Ay tanggalin rin sa Senado dahil inamin niya na si Padilla, nako, komunista siya. Oo nga. Isa din yun. Nauuna yung salita bago yung utak. Anyway, mga kababayan, na-topic naman ho natin lahat, no? Ako'y magpapaalam na muna. Sama-sama tayo. Mamayang gabi, alas 8 ng gabi, naka-live po tayo, mga Boss Chief Amo Sir. Muli po, suportahan niyo po yung Birahan PH. Sama-sama po tayo. Lagi, araw-araw, alas 10 ng gabi, o alas 8, basta nandyan lang sa oras na yan. Alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi. Something like that, no? Minsan late, kadalasan late po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.